Kabanata 676. Paglabas ng hotel, si Lito ay sinundan ni Wenwen at ng kanyang apo. Magalang na nagsalita si Wenwen, "Lito, kami ng apo ko ay nagpaplanong bumalik sa ating bansa. Umaasa kaming magkaroon ng pagkakataong magkita muli sa hinaharap." Tumango si Lito, ligtas na paglalakbay. Sinabi ni Nayen kay Lito, "Nakatira kami sa Yunjong City, maganda ang tanawin doon. Kung may oras ka, pumunta ka at bumisita ka. Aalagaan ka naming mabuti." With that, umalis siya kasama ang kanyang lolo. Sa sandaling ito, lumakad din si Fenli, sumaludo ng nakahalukip-kep, "Guro." May ibinato si Lito kay Fenli. Nagulat si Fenli sa una, ngunit nahuli niya ito ng katutubo. Sa pagbukas nito, nalaman niyang isa itong top-tier Yellow Realm cultivation technique. Walang pakialam na sinabi ni Lito, "Kabisaduhin ang mantra, susuriin ko ito sa ika-3 araw." Humigpit ang ekspresyon ni Fenli at tumango siya ng mariin, "Yes, Master." Pagkatapos noon, lumakad palayo si Lito. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Ito ay isang pamilyar na numero. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Lito nang sagutin niya ang tawag. "Hello? Bakit hindi ka pa pumunta para pagalingin ako, nakalimutan mo na ba ako?" Ang medyo galit na boses ni Zen ay nanggaling sa telepono, ngunit ito ay halos mapang-akit na tono. Walang magawang sinabi ni Lito, "Medyo naging abala ako nitong mga nakaraang araw, nasaan ka?" "Pupunta ako sa iyo." Sumagot si Zen, "Nasa bayan ako." Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito. "What a coincidence, nasa bayan din ako. Let's do this, pupuntahan kita bukas. You should prepare some medicinal herbs in advance. I'll send you the list of herbs later." Halatang tuwang-tuwa si Zen at agad na pumayag. Pagkatapos ibaba ang telepono, may matamis na ngiti pa rin si Zen sa kanyang mukha. Maya-maya lang, lumapit si Hani at sinabing, "Prinsesa, humihiling ng audience si Miguel Kawa." Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Zen, at hindi nasisiyahang sinabi niya, ano ang gusto niya. Sinabi ni Hani, "Prinsesa, ang pamilyang Kawa at ang maharlikang pamilya ay kataypan mula pa noong sinaunang panahon. Si Miguel ay kapanahon mo na may huwarang moral na pag-uugali at talento. Kayong dalawa ay nakatadhana na magpakasal, mangyaring huwag mo siyang pigilan." Tama na yan. Maya-maya lang ay may tapang na pumasok ang isang binata. Ito ay si Miguel. At nakaplaster ang kanang braso niya, nasugatan ito ni Fenli sa malaking kompetisyon. Ngumisi si Zen at sinulyapan si Miguel, "Anong talento at virtuous na karakter. Nabalitaan ko lang na may natalo ng kinatawan na grupo mula sa ibang bansa nang walang kapangyarihang gumanti. At ang taong gumawa ng hakbang ay apprentice lang ng batang Grandmaster na iyon. Kung ang batang Grandmaster mismo ang gumawa ng hakbang, malamang patay ka na ngayon." Umiling si Zen, "Miguel, minamaliit kita. Isa akong prinsesa, kung sino man ang magpakasal sa akin ay dapat na walang kapares na malakas na lalaki, at hindi ka kwalipikado." Nang marinig ito, medyo naging pangit ang mukha ni Miguel. Malamig niyang sabi, "Prinsesa, maaaring natalo ako dahil sa kapabayaan, ngunit kahit na ang bastos na batang Grandmaster na iyon o ang kanyang apprentice, papatayin ko silang lahat para patunayan sa iyo na ako ang pinakamalakas." Pagkatapos noon ay umalis na siya ng may pagtatampo. Pinagmasdan ni Hani ang pag-alis ni Miguel at bumantong hininga, "Prinsesa, natatakot ako na hindi rin makakapareha si Lito para sa batang Grandmaster. Bakit mo siya nagustuhan?" Napaisip si Zen, "Malamang instinct lang. Mas ligtas lang ako kapag nandyan siya." Tahimik na umiling si Hani, baka sa mukha niya ang pagkadismaya. "Prinsesa, patawarin mo ako sa pagiging mapurol. Si Lito ay isang ordinaryong tao mula sa ibang bansa habang si Miguel ay isang marangal na pamana. Ang dalawa ay sadyang walang kapantay. Bukod dito, ang gayong ordinaryong tao, kapag nalaman niya ang iyong marangal na pagkakakilanlan, ay malamang na mananatili sa iyo tulad ng isang plaster ng balat ng aso na hindi mo maaaring tanggalin." Umiling si Zen, hindi ganoong klaseng tao si Lito. Tumawa si Hani at sinabing, "Prinsesa, paano tayo magpustahan? Kung kaya ba ni Lito na labanan ang tukso ng katanyagan at kayamanan?" Agad na naging interesado si Zen, masayang sinabi, "Oo naman, magpustaha tayo." Samantala, galit na lumabas si Miguel mula sa panloob na patio ng palasyo. Kinuha niya ang phone niya, tumawag siya. "Hello? Rokuzo? Nalaman mo ba kung nasaan sila?" Isang paus na boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagmula sa telepono, "Young Master, nakita ko na sila." Kalalabas lang nila sa hotel, naghiwalay na ng landas ang batang Grandmaster at si Fenli.
Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Miguel, napakabuti, patayin ka agad si Fenley. Kailangan nilang malaman na sa aking lugar, walang makakasakit sa akin. Oo. Malamig na tugon ang nasa kabilang dulo bago biglang ibinaba ang telepono. Makalipas ang kalahating oras, walang patutunguhan na naglalakad si Lito sa mga lansangan nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan niya ang kanyang telepono, at ito ang numero ni Fenley. Nakaramdam ng kaunting curious, ibinalik niya ang tawag para lang ibinaba ng kabilang partido ang tawag. Sa oras na sinubukan niyang tumawag muli, naka-off na ang telepono. May nangyari. Halos kaagad, nakaramdam si Lito ng kaba. Nagmamadali siyang bumalik sa lugar kung saan sila naghiwalay ng landas ni Fenley ngunit walang bakas ng kanya. Walang pag-aaksaya ng sandali, inidial ni Lito ang numero ni Jiro Yoshida. Master Argel. Mukhang nagulat si Jiro nang sagutin niya ang tawag ni Lito. Binibigkas ni Lito ang isang string ng mga numero ng telepono, hanapin ang numerong ito para sa akin, mas mabilis mas mabuti. Nakita ni Jiro ang kaseryosohan sa tono ni Lito at naging seryoso ang mukha nito. Walang pag-aalinlangan, sumagot siya, gagawin ko agad. Matapos tapusin ang tawag, ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata at nahulog sa malalim na pag-iisip. Sino sa lugar na ito ang maaaring magkaroon ng sama ng loob kay Fenley? Ang mga taong iyon ba ay mula sa delegasyon ng kanyang bansa? Hindi sila maglakas loob. Si Fenley ay ang disipulo ng Young Master. Kahit napautangin sila ng 10 beses sa kanilang lakas ng loob, si Jano at ang kanyang mga kauri ay hindi maglalakas loob na saktan si Fenley. Pagkatapos, isang tao lang ang iiwan nito. Miguel Kawa. Biglang iminulat ni Lito ang kanyang mga mata, na may kumikinang na kuryente sa kanyang mga tingin, na nagpapakita ng nakakatakot na lamig. Napuno ng malamig na lamig ang boses niya, napakabuti, kung ikaw talaga, malapit na ang iyong kapahamakan. Makalipas ang halos 10 minuto, dumating ang tawag ni Jiro. Master Argel, nalaman ko na. Ang cellphone na may ganitong numero ay nasa North District ng bayan, ipapadala ko sa iyo ang eksaktong lokasyon ngayon. Naging madiin ang tingin ni Lito. Mabuti. Makalipas ang halos 1 minuto, nakuha na ni Lito ang eksaktong lokasyon. Sa sumunod na segundo, nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Sa puntong ito, sa isang desyerto na eskinita sa isang lugar sa North District. Puff! Dumura si Fenley ng isang subo ng dugo, pinunasan ng sulok ng kanyang bibig, at malamig na tinitigin ang ilang lalaking nasa harapan niya. Nakaharap sa kanya ang 3 lalaki, lahat ng SS ay ninjas sa rango na may kakilakilabot na lakas. Nang makita si Fenley na nakatayo, ang isa sa kanila ay nagpakita ng gulat na ekspresyon, at pagkatapos ay nginisyan. You sure can take a hit, kid. It's been almost an hour, pero kaya mo pa ring tumayo. Ngumisi si Fenley, ngayon masasabi mo na sa akin, sino ang nagpadala sa iyo dito. Nag-cross arm ang lalaki at tumango, I suppose there's no harm in telling you. After all, you're a dead man. Pinadala kami ni Young Master Miguel. Pinahiya mo siya sa international competition, kaya dapat kang mamatay. Miguel Kawa. Siya iyon. I can't believe he's such a sore loser. Dumura si Fenley. Nabaluktot sa galit ang mukha ng 3 lalaki, ang lakas ng loob mong insultuhan ang aming Young Master. Humihingi ka ng kamatayan, at ngayon ang iyong wakas. Dahil doon, pinalibutan ng 3 lalaki si Fenley at sabay-sabay na umatake. Sa kabila ng katatagan ni Fenley, limitado ang kanyang lakas. Ang kanyang nakaraang tagumpay laban kay Miguel ay ganap na dahil sa elixir ni Lito. Ngayon, kaharap ang 3 SS-level strongmen, malinaw na dehado siya. Ipinakita ng 3 ang kanilang mga armas at sabay-sabay na umatake. Hindi nagtagal, napuno ng dugo si Fenley. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at umungal, ako ang disipulo ng Young Master. Hindi ako mahuhulog. Hey! Si Young Master ang susunod sa listahan namin. Malapit na kayong magsama-sama sa ilalim ng lupa. Ang 3 lalaki ay nanunuya, naghahanda na ihatid ang nakamamatay na suntok. Biglang may nagyayelong presensya mula sa likuran. Nagsalubong ang kilay ng 3 lalaki at lumingon. Tahimik na nakatayo doon ang isang payat na binata, walang ekspresyon ang mukha. Nagpalitan ng tingin ang 3, pagkatapos ay lumingon at sumigaw kay Lito, sino ka? Walang pakialam na nagsalita si Lito, ako ang iyong susunod na target at ngayon ay kusang loob akong humarap sa inyo. Agad na humigpit ang ekspresyon ng 3 lalaki habang nakatitig kay Lito, kaya ikaw ang Young Grandmaster. Hindi sumagot si Lito, kalmadong nakatingin lang sa kanila.
Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang hangin sa paligid ay tila namuo sa bawat pulgada, kaya medyo nahihirapang huminga ang tatlong lalaki. Ang isa sa kanila ay buong tapang na humakbang pasulong, na may panunuya sa kanyang mukha. Akala namin ang Young Grandmaster ang lahat ng iyon, palay isa ka lang palay gatas na bata na walang buhok. Bago pa man siya matapos magsalita, biglang nawala si Lito, na nakatayo sa di kalayuan sa harapan niya. Bang! Ang susunod na segundo, ang taong iyon ay lumilipad palabas, bumagsak sa isang brick wall. Lumapit si Lito at tinapakan ang ulo ng lalaki, pagkatapos ay tumingin kay Fenley, saan kanya sinaktan. Saglit na natigilan si Fenley. Nang mabawi niya ang kanyang pakiramdam, sinabi niya, ang aking binti at braso. Okay. Tumugon si Lito, lumundag ng ilang beses, nabasag ang binti at braso ng lalaki. Ah! Umalangaw-ngaw ang nakakatusok na hiyawan, ngunit walang puwang ang lalaki para magpumiglas. Sa puntong ito, naglakad si Lito patungo sa dalawa pa. Ang nakaraang eksena ay nangyari nang napakabilis na ang 2 taong iyon ay hindi makapag-react sa oras. Nang dahan daw ang lumapit si Lito, napuno ng matinding takot ang kanilang mga mata. Young Grandmaster, huwag kang lalapit, kung hindi, hindi kami magiging magalang. Naputol ang babala sa kalagitnaan habang ang isang mabangis na berdeng ilaw na kumikislap sa kalangitan. Si Lito, na may hawak ng green scale sword, ay itinaas ito sa hangin, at ang 2 ulo ay lumipad kaagad sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, hindi man lang niya sinulyapan ang 2 walang buhay na katawan. Sa halip, kumuha siya ng isang piraso ng puting tela at maingat na pinunasan ng dugo sa green scale sword. Dapat ay nauuhaw ka sa dugo pagkatapos ng maraming araw, bulong ni Lito sa kanyang espada. Si Feng, na nakatayo sa malapit, ay lubos na natulala at nakalimutan pang huminga. Ang tanging iniisip na tumatakbo sa kanyang isipan ay, si Master ay talagang hindi kapani-paniwala. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya ang hindi kapani-paniwalang lakas na nakapaloob sa titulong, Young Grandmaster. Isinuot ni Lito ang kanyang green scale sword, at hakbang-hakbang na nilapitan niya ang lalaki na ngayon ay nawawala ang kanyang mga kamay at binti. Puno ng kulay ang kanyang mukha, ang kaninang katapangan ay wala na, tanging takot na lamang ang natitira. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi, kinuha ni Lito ang aparato at pinindot ang answer button. Kamusta ang gawain? Patay na ba si Fenley? Ang susunod na target ay ang Young Grandmaster. Maging matulin, hindi mahilig maghintay si Young Master Miguel. Isang garalgal at nakakatakot na boses ang umalangaw-ngaw mula sa isang may sapat na gulang na lalaki. Nanatiling tahimik si Lito habang tila may naramdaman ang lalaki. Mahina niyang tanong, sino ka? Young Grandmaster. Kalmadong inilahad ni Lito ang mga salitang ito. Malamig na tumikim ang nasa katanghaliang gulang, anong ginawa mo sa mga tauhan ko? Bahagyang tumawa si Lito habang tinatapakan ang hita ng isang dinasarmahan at putol-putol na ninja na agad na napasigaw sa sakit. Mabangis na pagbabante ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hipyuan sila at tatawid ka sa angkan ng kawa. Kahit anong klaseng Grandmaster ka, hindi mo iiwan ang bansa ko na buhay. Good. I'll wait then. Sana hindi ma-disappoint si Miguel Kawa. Ang malamig na tugon ni Lito ay walang init. Habang tumatama sa hangin ang kanyang mga salita, dinurog ng kanyang paa ang ulo sa ilalim niya. Kabanata 697. Ang Kawa Clan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim, ang kanyang mukha ay madilim, lumakad sa pasilyo at pumasok sa silid ni Miguel. Si Miguel ay nasa proseso ng pagpapakinis ng kanyang samurai sword. Tinaas niya ang isang kilay, nagtatanong, alagaan ba ang lahat? Saglit na nag-alinlangan si Rokuzo bago umiling, naranasan namin ang isang atraso. 3 SS rank ninja. Lahat ay tinapos ng batang Grandmaster. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Miguel, hindi maalis ang galit sa kanyang boses habang tumatahol siya, isang grupo ng mga walang kakayahan na walang alam. Dahil sa takot, agad na lumuhad si Rokuzo, pakiusap, Young Master, parusahan mo ako kung sa tingin mo ay nararapat. Malamig na tugon ni Miguel, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pakilyusin ang lahat na nasa iyong kapangyarihan para patayin ang batang Grandmaster. Kung mabaigo ka, humanda ka sa paggawa ng supuko. Oo, Ginoo. Magalang na yumuko si Rokuzo at tumalikod para umalis. Nangangamba sa galit, biglang hinawakan ni Miguel ang kanyang samurai sword, giniba ang mesa. Siya ay may walang awa na kislap sa kanyang mga mata, Young Grandmaster, maghintay at tingnan kung ano ang nakalaan para sa iyo. Maya-maya lang, may pumasok na babae at bumati, Young Master, may balita kami mula sa insider namin sa palasyo.
Nagdirekta si Miguel, speak. Naiulat na nakilala ni Prinsesa Zen ang isang traditional medicine na doktor mula sa taga-ibang bansa sa labas ng palasyo na nakapagpagaling sa kanyang karamdaman. Ang doktor na ito ay inaasahang papasok sa palasyo bukas upang gamutin muli ang prinsesa. Tila mataas ang pagtingin ng prinsesa sa doktor na ito. Magalang na ipinarating ng babae ang impormasyon. Malamig na tawa ang isinagot ni Miguel, sa ibang bansa na naman. Ang pagbanggit lang ng dalawang salitang iyon ay gusto kong pumatay. Kinabukasan, nakatakdang umalis si Lito upang gamutin ang sakit ni Zen. Sa bawat pagkikita nila noon, tinakpan niya ang mukha niya ng malabalat na disguise. Katulad ng dati, nagsuot siya ng masquerade na humahantong sa kabuuang pagbabago sa kanyang hitsura bago umalis. Pagkalabas pa lang niya ng pintuan sa harap ay may humantong itim na sasakyang pangnegosyo. Bumaba ang bintana ng kotse para makita ang mukha ni Hani. Pumasok ka. Siya ay may dimagiliw na mukha. Nagkibit balikat si Lito, walang sinabi, at pumasok sa kotse. Sa sandaling ito, inabot sa kanya ni Hani ang isang blindfold, isuot mo ito. Nagtaas ng kilay si Lito, tinanggap mo ba akong kriminal? Mahinahong sinabi ni Hani, si Zen ay hindi ordinaryong tao. Para sa isang tulad mo, isang karaniwang tao, mas mababa ang iyong nalalaman. Hey! Iniwang tulala si Lito, ngumiti siya, kinuha ang piring, at isinuot. Kung tutuusin, ang gusto niyang sabihin ay, i-X-ray vision, kahit naka-blindfold, nakikita ko pa rin. Hindi nagtagal, pumasok ang sasakyan sa panloob na patio ng palasyo at hindi huminto sa pag-usad nito hanggang sa makarating ito sa isang liblib na vilya. Inalis ni Lito ang kanyang piring, lumabas ng kotse, at sinundan si Hani sa looban. Nakatalikod sa kanya ang isang batang babae na nakasuot ng tradisyonal na kimono, nakatayo sa ilalim ng puno ng cherry blossom, ang kanyang itim na buhok ay marahang nakatali. Nang marinig ang ingay, lumingon ang dalaga at matamis na ngumiti kay Lito, Kuya Lito. Tumingin si Lito kay Zen, ang matikas at marangal na babae sa kanyang harapan ay ganap na naiiba sa maliit na punk na una niyang nakilala. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ni Zen, mas maganda ka sa get-up na ito. Mapangahas. Sa gilid, malamig na nagsalita si Hani. Ayon sa mga regulasyon ng hari, ang mga maharlikang inapo ay marangal at ang mga tao ay dapat magbigay galang kapag nakikipagkite sa kanila, lalo pa ang basta-basta na paghawak sa ulo ng isang prinsesa. Ate Zen, okay lang. Ngumisi si Zen kay Lito, na nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkabalisa. May nararamdaman kaya ang batang ito para sa kanya. Iniba ni Lito ang usapan, handa na ba ang mga gamot? Tumango si Zen, handa na sila, mga attendant. Sa puntong ito, lumabas ang ilang katulong na may dalang malalaki at maliliit na pakete ng mamahaling materyales na panggamot. Isa-isa silang siniyasat ni Lito, tumango, napakabuti, maghanda ng isang tahimik na silid para sa akin. Agad namang nag-utos si Zen na maghanda. Nang handa na ang silid, si Lito, na may dalang lahat ng uri ng mga halamang gamot, ay pumasok sa silid at nag-utos, walang sino man ang pinapayagang mang-istorbo sa akin sa susunod na oras. With that, padebog niyang isinara ang pinto. Makalipas ang isang oras, natapos na ni Lito ang paglilinis ng lahat ng mga halamang gamot, sa kanyang palad ay may 5 puting table tas. Ang lahat ng mga halamang gamot na ito ay nagbunga lamang ng ilang mga table tas, na nagpapakita ng kanilang pambihira. Pinunasan ni Lito ang pawis sa kanyang noo, binuksan ang pinto at lumabas. Sa oras na ito, 2 pang tao ang mabilis na pumasok. Ang lalaking nangunguna sa daan ay pamilyar na mukha kay Lito Miguel Kawa. Zen. Magiliw na tumawag si Miguel, lumingon sa matandang lalaki sa likod niya, ito si Dr. Kumat, na taga-mission. Sa kanyang mga salita, nagulat si Hani. Maaaring ang Kumat na apelyido, na unang nireranggo sa sinaunang medikal na sining. Sinasabi na si Dr. Kumat ay nag-iisa sa loob ng maraming taon, hindi ko inaasahan na lalabas siya sa pagkakataong ito. Hinaplos ni Dr. Kumat ang kanyang puting balbas. Binobola mo ako. Talagang ipinagbukod ko ang aking sarili, gayunpaman, may utang akong pabor sa pamilyang Cowan mula sa maraming taon na ang nakalipas, kaya bumaba ako ng bundok para tingnan si Young Master Miguel. Sa puntong ito, ibinaling ni Miguel ang kanyang atensyon kay Lito sa gilid. Nang makitang si Lito ay nakasuot ng huwad na maskara ng balat ng tao at hindi siya nakikilala, malamig niyang tinanong, ito ba ay marahil ang tradisyonal na doktor mula sa ibang bansa? Tumango si Zen, pinagaling niya ang sakit ng aking lolo noon at ngayon ay gagamutin niya ako. Hehe, isang batang tradisyonal na doktor. Zen, may tiwala ka ba talaga sa kanya?
Makahulugang tumingin si Miguel kay Lito, marahil may isa pang posibilidad ang mga naunang pagkikita namin ay nagkataon lamang, at siya ay isang manloloko. Sumimangot si Zen, hindi ako lilanlangan ni Lito. Naniniwala ako sa kanya. Nang makita ang hitsura ng malalim na pagmamahal sa mga mata ni Zen habang nakatingin siya kay Lito, bumagsak ang mukha ni Miguel. Lalong lumalim ang kanyang sama ng loob kay Lito, na gustong ganap na alisin siya. Binigyan niya ng makahulugang tingin si Dr. Comat. Biglang itinuro ni Dr. Comat ang pil na nasa kamay ni Lito, pinaplano mo bang gamitin ito para magpagaling ng mga pasyente? Kung tama ang pagkakaalala ko, ang traditional medicine ay pangunahing gumagamit ng acupuncture. Bahagyang tumugon si Lito, hindi ka kwalipikadong makipag-usap sa akin ng traditional medicine. Anong sabi mo? Nabaluktot ang mukha ni Dr. Comat sa galit, binata, napakayabang mo. 50 taon na akong nag-practice ng medisina, bawat butil ng asin na kinakain ko ay higit pa sa dami ng bigas na mayroon ka. How dare you talk to me in such way? Umiling si Lito, nagsalita sa mahinahong tono, I mean no offense, just stating the fact. Hehe. Well then? Tell me, paano mo balak tretuhin? Nanunuya si Dr. Comat. Sinabi ni Lito kay Zen, kailangan nating pumunta sa banyo, ay dissolve ang tableta sa tubig, at ibabad ito ng kalahating oras. Isang ungol ng tawa ang lumabas mula kay Dr. Comat, hindi ka nagbibiro, di ba? Sinabi ni Lito, seryoso ako. Dumilim ang mukha ni Dr. Comat nang sabihin niya kay Zen, tiyak na manluloko ang lalaking ito. Maraming taon na akong nag-practice ng gamot, at wala pa akong nakikitang sakit na mapapagaling sa pamamagitan ng pagligo. Dapat siyang gamutin. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Miguel, Zen, si Dr. Comat ay isang respetadong tao. Hindi magiging mali ang kanyang mga salita. Parusahan natin ang taong ito. Si Hani na nakatayo sa gilid ay nagsimula ring magduda kay Lito, Zen, mas mabuting maging maingat pagdating sa pagpapagamot ng mga sakit. Saglit na nag-alinlangan si Zen. Ang ideya ng isang paligan na nakapagpapagaling ng sakit ay tila malayo. Noon lang, tumingin si Lito kay Dr. Comat at binigyan siya ng mapang-asar na ngiti. Lalong naging malungkot ang mukha ni Dr. Comat. Anong tinatawa-tawa mo? Ngumisi si Lito, anong klaseng, dakila at marangal, ang sinasabi mong ikaw, hindi mo kayang gamutin ang sarili mong sakit. May karapatan ka pa bang umusbong ng kalokohan? Nang marinig ito, ang mukha ni Dr. Comat ay lalong naging hindi magandang tingnan at ang kanyang boses ay nanghina, ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Tamad na umupo si Lito sa isang upuan at sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ang iyong mga kamay ay nanginginig paminsan-minsan, kung minsan ay napakatindi na parang nagsasala ka ng ipa. Nagsimula ito 10 taon na ang nakakaraan. Nang marinig ang mga salitang ito, si Dr. Comat ay nabigla. Paano mo nalaman ito? Kinawian ni Lito ang kanyang kamay, hindi pa ako tapos. Maraming taon kang nag-iisa, siguro dahil ayaw mong masira ng hindi mapigil na panginginig na ito ang iyong reputasyon. Tama ba ako? Tinamaan nito si Dr. Comat na parang kulog. Kung ito man ay ang diagnosis ng sakit o ang iba pang mga hinuha, nakita ni Lito. Gayunpaman, hindi pa rin nagpakita si Dr. Comat ng anumang senyales ng pagsuko. Nagbuhos si Lito ng isang tasa ng tsaa, inilagay ito sa mesa, at mahinang sinabi, sa wakas, gusto kong sabihin ito. Mapapagaling ko ang sakit na ito sa 1 minuto. Ang pahayag na iyon ay lubusang winasak ang psikolohikal na depensa ni Dr. Comat. Biglang nagbago ang mukha niya, na nagpakita ng nagsusumamong ekspresyon. Kung ganoon, pwede bang? Nako, pwede mo ba akong tulungan? Agad na humina ang kilos ni Dr. Comat. Kinunot ni Lito ang kanyang mga labi, sinulyapan ang tasa ng tsaa sa kanyang harapan, kung gusto mong tumulong ako, ipakita mo sa akin ang iyong sinseridad. Walang pag-aalinlangan, agad na kinuha ni Dr. Comat ang tsaa, iniharap ito gamit ang 2 kamay kay Lito, pakiusap. Tinanggap ni Lito ang tsaa, humigop, pagkatapos ay nagutos, ibigay mo sa akin ang iyong braso. Habang iniunat ni Dr. Comat ang kanyang mga braso, lumitaw ang ilang pilak na karayom sa dulo ng mga daliri ni Lito at tiyak na ipinasok sa ilang pangunahing acupressure point sa mga kamay at bisig ni Dr. Comat. Ilang saglit lang ay nagsimulang uminit at namula ang braso niya. Si Dr. Comat ay sumigaw ng sorpresa, dahil hindi pa siya nakakita ng gayong mahimalang pamamaraan ng acupuncture. Wala pang 1 minuto, inilabas ni Lito ang mga pilak na karayom, at walang pakialam na sinabi, tapos na. Ay, tapos na ba? Natagpuan ito ni Dr. Comat na hindi ka panipaniwala. Tumayo siya, iginalaw ang mga kamay. Naramdaman niya ang dating hindi kilalang antas ng flexibility at kadalian.
I apologize for my rudeness just now. Your medical skills are really unparalleled. I am deeply impressed. Na may malalim na pagyuko kay Lito, tumalikod siya para umalis. Dr. Comat, hindi ka makakaalis. Tinangka ni Miguel na pigilan si Dr. Comat sa inis. Hindi nasisiyahang nagsalita si Dr. Comat, "Young Master Miguel, hindi ko alam kung ano ang sama ng loob mo sa batang miracle doctor na ito na kinailangan mong kusa na hanapin ako para ipahiya siya. Dapat kong sabihin, ito ay nagpapakita ng isang makitid na pag-iisip sa iyong bahagi. Nabayaran ko ng buo ang mga pabor na inutang ko sa pamilyang Kawa. Huwag mo na akong kontakin muli sa hinaharap." Sa sinabi nito, itinaas ni Dr. Comat ang kanyang manggas at umalis. Miguel, totoo ba ang sinabi ni Dr. Comat? Sinadya mo bang ipahiya si Kuya Lito? Si Zen, galit na galit, ay tumitig kay Miguel. Nagngangalit si Miguel sa galit at nagmamadaling nagpaliwanag, "Zen, hindi ito ang iniisip mo. Enough, no more words. Please leave, or else I would have to expel you." Halatang nagalit si Zen, nagbigay ng utos na umalis ng walang pag-aalinlangan. Sinulyapan ni Miguel si Lito bago nag-aatubili na tumalikod para umalis. Hindi na pinapansin ni Zen si Miguel, sa halip ay lumingon siya kay Lito, "Kuya Lito, magsisimula na ba tayo?" Tumango si Lito, "Tara na." Ang paggamot sa oras na ito ay medyo simple, ito ay para kay Zen na kumuha ng panggamot na paligan. Habang naliligo si Zen, si Lito, na walang magandang gawin, ay tinatamasa ang tanawin malapit sa courtyard. Habang siya ay magpapatuloy, isang magandang figure ang hamarang sa kanyang dinaraanan. "Miss Honey Ino, anong dinadala mo dito?" Tamad na tiningnan ni Lito ang kagandahan sa itim na uniforme na nakatayo sa kanyang harapan, ang kanyang mga kamay ay nakakross sa kanyang dibdib, ang kanyang tono ay bahagyang nanunukso. Sa ilalim ng tingin ni Lito, si Honey ay nakaramdam ng hindi komportable sa kabuuan. Sa ilang kadahilanan, naramdaman niya na ang paraan ng pagtingin ni Lito sa kanya ay parang hindi man lang siya nakadamit. Malamig na inangat ni Honey ang kanyang kwelyo, inihagis ang malito mula sa kanyang mga kamay sa harap ni Lito at sinabing, "Kunin mo ito at huwag nang makipag-ugnayan kay Miss Zen." Tiningnan ni Lito ang malite sa kanyang paanan at sinipa ito upang buksan, nakita lamang itong puno ng berdeng US dollars. Sumipol siya at nagtanong, "Magkano itong pera?" Honey displayed a disdainful expression, lifted her chin and declared, $1,000,000. Para sa isang ordinaryong tao na tulad mo, ito ay higit pa sa maaari mong kikitain sa buong buhay mo. Kabanata 678. $1,000,000, medyo marami iyon. Lito stroked his chin, nodded thoughtfully. Honey hooked her lips, siya ay tunay na isang mababaw na tao, sa pag-aakalang siya ay maaaring swayed sa pamamagitan ng 1,000,000 lamang. Gayunpaman, sa puntong ito, diretsyong sinabi ni Liro, "Tumatanggi ako." Kumunat ang noo ni Honey, dumilim ang mukha, "Huwag kang masyadong gaaman, sinusubukan mong lunukan ng buo ang isang elepante. Hindi ka ba natatakot na mabulunan?" Nagkibit balikat si Lito, "Bakit may pakialam ka?" Honey snarled, "Kung gayon, gaano karaming pera ang kailangan mo para umalis kay Zen?" Itinaas ni Lito ang isang daliri, 100,000,000, sa dolyar. Huminga ng malalim si Honey, nanliit ang mga mata kay Lito, hinisyon niya, "Nawala ka na ba sa isip mo? Alam mo ba kung magkano ang 100,000,000 dolyar? Masyado kang humihingi." Pinag-cross ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at ngumiti ng mapaglaro, maliban na lang kung ito ay 100,000,000, walang puwang para sa negosasyon. Dahil doon, tinapakan niya ang malite sa lupa at umalis ng hindi lumilingon. Habang dinadaanan niya si Honey, biglang huminto si Lita, Samandal, at nakangiting sinabing, "Miss Honey, huwag mong kalimutan, natalo ka sa taya at may utang ka pa sa akin, yung tipong sa labi. Bastos ka." Galit na galit si Honey na kumakabog ang kanyang dibdib, nakasilip kay Lito, nag-aapoy na galit ang lumabas sa kanyang magagandang mata. Kahanga-hanga. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Lito ang isang pangungusap at pagkatapos ay naglakad palayo. Saglit na natigilan si Honey, namula ang mukha niya sa kahihiyan at inis nang mapagtanto niya ang sinabi nito. Nakakaloka. Napaluwa siya sa sama ng loob. Nagpatuloy si Lito sa paglalakad sa kabilang patio. Isang gwardya ang nakatalaga sa tarangkahan ng patio, sa halip na harapin siya, maluwag siyang lumukso sa bakod, hinubad ang maskara ng balat ng tao para makahinga. "Tumigil ka, sino ka?" Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng isang bata. Paglingon ni Lito, nakita ni Lito ang isang 7 o 8 taong gulang na batang lalaki na nakasuot ng casual na damit, ang kanyang masiglang mga mata ay umiikot, ang kanyang kilos ay masigla.
Ngunit ang bata ay sobrang payat, ang kanyang kutis ay bahagyang maputla, at ang kanyang mga labi ay medyo purple. Nang walang pakialam, sinabi ni Lito, ano sa iyo? How dare you talk to me this way? Maniwala ka man o hindi, kaya kitang parusahan. Kumunat ang noo ng batang lalaki at saway. Marahan na tumawa si Lito, direktang hinawakan ang maliit na bata sa baywang ng kanyang pantalon, itinaas siya. Bitawan mo ako. Ikaw, mababang uri ka. Desperado ang batang lalaki. Nakakunot ang noo, sinabi ni Lito, sa murang edad, ang iyong bibig ay puno ng masasamang salita. Anong uri ng pagpapalaki ang mayroon ka sa bahay? Nagsalita ang maliit na bata, none of your business. Bitawan mo ako, o papatayin kita. Tumawa si Lito, ayoko. Maganda ang mood ko ngayon at gusto kong gumawa ng mabubuting gawa. Halimbawa, tinuturuan ng isang brat na tulad mo kung paano kumilos ng maayos. Itinaas niya ang kanyang kamay at dumapo ng ilang malalakas na sampal sa puwitan ng bata. Wow! Sa una, pinipigilan ng bata ang kanyang sarili na umiyak ngunit hindi nagtagal, ang nag-aapoy na sakit sa kanyang puwitan ay nagpaluha sa kanya. Sa wakas ay natapos na ang kanyang aralin, binaba ni Lito ang bata at sinabi sa isang seryosong tono, "Are you going to disrespect others again?" Ang maliit na batang lalaki ay umiling, mukhang mali. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao na tila mga gwardya ang nagtutulak, "Your Highness Aton, paano ka nakarating dito? Kanina ka pa namin hinahanap." Nang makita ang mga gwardya, ang batang lalaki na nagngangalang Aton ay nagkaroon ng lakas ng loob at tinuro si Lito, ang taong ito ay naglakas loob na sampelan ang aking puwitan, arestuhin siya. Ibinaling ng gwardya ang kanyang tingin kay Lito at nagtanong sa malamig na tono, sino ka? Pagpapanatili ng blankong ekspresyon, sumagot si Lito, paano kung sabihin kong ayaw kong sagutin iyon? Bahagyang nagbago ang mukha ng gwardya, ikinaway niya ang kanyang kamay, nag-uutos, ang lalaking ito ay lubhang kainahinala, ilayo mo siya. Oo. Agad na pinalibutan ng isang dosenang gwardya si Lito. Umiling si Lito, sinabi ni Lito, ayokong makipag-away. Umalis na kayo. Nang marinig ito, nagkatinginan ang mga gwardya, pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Ikinaway nila ang kanilang mga sandata sa hangin, at tumatawa ng mapanukso, bata, tulog ka pa ba? Buo na ang sandata namin, samantalang ikaw ay ganap na walang armas. Paano ka makakagawa ng ganoong katapang na pahayag? Ngumisi ang kapitan ng gwardya, magsama-sama tayong lahat at turuan siya ng leksyon. Sa sandaling mabigkas ang mga salitang ito, lahat sila ay sumugod patungo sa bata. Naka-cross arm si Aton, nakatingin sa kanya habang nagmumuni-muni, tingnan natin kung sino ang nambubuli kung sino ngayon. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat na para bang nakakita siya ng multo. Sa isang iglap, ang lahat ng mga gwardya na sumugod sa bata ay pinalipad sa himpapawid, tulad ng mga talulot ng bulaklak na nakakalat ng isang makalangit na dalaga, na mabigat na dumapo sa lupa. Ibinaluktot ni Lito ang kanyang mga kamao pagkatapos ay tumingin sa paligid sa mga humahagulgol na mga gwardya na nagkalat sa lupa. Umiling siya, sinabi niya, binalaan ko na kayo, ngunit hindi ka nakinig. Sino ang maaari mong sisihin ngayon? With that, tumalikod na siya para umalis. Sa sumunod na segundo, may pumulupot sa kanyang binti. Pagtingin ni Lito sa ibaba, nakita ni Lito na si Aton iyon, mahigpit na niyakap ang kanyang binti, ang kanyang bilog na mukha ay puno ng parang bata na paghanga. Big bro. Aton called out succinctly. Isang maitim na ulap ang tila pumulupot sa mukha ni Li Xiao habang nayuyugyug niya ang kanyang binti, hindi ako ang big bro, mo, bumaba ka. Hindi, simula ngayon, ikaw na ang big bro, ko. Mas humigpit ang pagkakapit sa binti ni Lito, tuwang-tuwang nakiusap si Aton, big bro, turuan mo ako ng kung fu. Gusto kong maging kasing lakas at kahangahangang gaya mo, please. Ang maliit na lalaki na ito ay dumikit sa akin tulad ng isang matigas ang ulo na plaster, imposibleng matanggal. Naiwan na walang pagpipilian, si Lito ay maaari lamang makipaglaro, sige, ipinapangako ko sa iyo. Ngayon, hayaan mo na ako. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Aton, at sa wakas ay binitawan niya ang binti ni Lito. Itinuro ang pader sa harap ng courtyard, sinabi ni Lito, kung gusto mong maging nakababatang kapatid ko, kailangan mong magtatakbo ng 10 round sa pader na ito. Go! Sumimangot si Aton, nag-aalangan, hindi ko kaya. Bakit? Alam na tanong ni Lito. Ibinaba ni Aton ang kanyang ulo, mukhang labis na dismayado, may sakit ako sa puso, hindi ako makakasali sa matinding aktibidad. Lumuhad si Lito, tinapik ang balikat ni Aton, dahil tinanggap mo ako bilang iyong kuya, at ubili akong tutulungan kang pagalingin ang kondisyon.
Habang nagsasalita siya, isang surge ng chi ang dumaloy mula sa kanyang palad papunta sa katawan ni Ethan, na nagpalusog sa kanyang puso. Naramdaman ni Ethan ang isang malakas na puwersa na dumadaloy sa kanyang katawan, na nagpapagaan at komportable sa kanya. Nagulat siya kaya hindi siya nakapagsalita. Ang hindi niya makita ay lalong nagiging malarosas at malusog ang kanyang kutis. Makalipas ang mga 5 minuto, binawi ni Lito ang kanyang kamay, at ngumiti, buti naman at nakarating ako sa iyo sa oras. Mas madali itong gamutin. Malaya kang makakatakbo mula ngayon. Hindi makapaniwala, nagtanong si Ethan, talaga. Tumango si Lito, subukan mo. Huminga ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob, tumakbo si Ethan patungo sa harapan. Tumakbo siya ng pabilis, na may tumataas na pananibik, sumasaklaw sa isang malaking distansya sa isang hininga, pagkatapos ay sumigaw ng matagumpay, kaya kung tumakbo. Kaya kung tumakbo. Nakatayo na ngayon ang mga gwardya, puno ng gulat noong una nang makita nilang tumatakbo si Ethan, ngunit pagkatapos ay nagulat nang makita siyang hindi nasaktan. Lumingon si Ethan, handang magpasalamat kay Lito, at nalaman niyang wala na siya. Kuya! Nagmamadaling bumalik si Ethan, tumingin sa paligid, ngunit hindi nakita si Lito kahit saan. Namumula ang kanyang mga mata, halata sa kanyang mga titig ang panghihinayang. Ang pinuno ng mga gwardya ay nagutos, ay alerto kaagad ang Departamento ng Seguridad tungkol sa isang hindi kilalang tao na pumasok sa loob ng palasyo. Nang marinig ito, tumigas ang mukha ni Ethan, galit na sinabi niya, mga walang isip. Anong hindi kilalang tao? Iyan ang kuya ko. Kapag nakita mo siya sa hinaharap, dapat mo siyang tawaging kuya, naintindihan mo. Ang mga gwardya ay hindi nang ahas na suwayan siya at agad na tumango, oo, Prinsipe Ethan. Inaasahan ng tamang oras, bumalik si Lito sa bahay at bumalik sa kanyang disguise na may maskara ng balat ng tao. Kuya Lito, nasaan ka na? Zen greeted him with a query. Hinawakan ang kanyang ilong, casual na sumagot si Lito, wala talagang ginawa. Binigyan siya ni Zen ng napakagandang imbitasyon. May handaan ngayong gabi, dapat kang dumalo. Sinulyapan ni Lito ang imbitasyon at nagtanong, naroon ba si Miguel? Hindi maintindihan ni Zen kung bakit biglang binigkas ni Lito si Miguel, napupunta siya, tinanggo ang kanyang ulo, darating siya. Magiliw na tinanggap ni Lito ang imbitasyon, tumugon, dadalo ako sa piging na ito sa tamang oras. Sa loob-loob niya ay napangiti siya. Ngayong gabi, handa na siyang magkaroon ng mapagpasyang pakikipagtagpo kay Miguel. Pagkatapos, nagpaalam si Lito kay Zen. Gaya ng pagdating niya, naka-blindfold siya habang paalis sakay ng kotse. Sa panunood ng pag-alis ni Lito, sinabi ni Honey kay Zen, Prinsesa, ang taong ito ay higit pa sa avaricious, siya ay hindi makatwiran. Dapat mong iwasan ang iyong distansya mula sa kanya. Tungkol sa maharlikang piging ngayong gabi, hindi mo dapat siya inimbitahan. Matigas na sagot ni Zen, nakapagdesisyon na ako at hindi ko na ito babaguhin. Maaari ka nang umalis. Nang makita ang kanyang matatag na paninindigan, napasimangot lamang si Honey at umalis. Sa sandaling umalis si Lito sa palasyo, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Jiro. Master Argel, may royal banquet ngayong gabi. Nais ng royal family na ipaabot ang kanilang imbitasyon sa iyo. Nang walang pag-aalinlangan, direktang sumang-ayon si Lito. Sa sandaling ito, sa tirahan ng Kawa, ang mukha ni Miguel Kawa ay hindi kapani-pani walang nagtatampo. Tatlo sa kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate ay inalis ng batang Grandmaster. Pagkatapos ng matinding pagsusumikap upang dalhin si Dr. Kumat, siya ay pinahiya ng isang hindi kilalang doktor. Nadaman niya ang hindi kapani-pani walang malas, iniisip kung dapat ba siyang humingi ng manghuhula para sa ilang patnubay. Maya-maya lang ay nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Nang marinig ang balita sa kabilang dulo, agad na nagliwanag ang mukha niya. Talagang nahulog sa bitag ang batang Grandmaster. Ngumisi siya ng masama, gagawin kong gabing hindi niya malilimutan ang piging ngayong gabi. Maya-maya, gabi na at magsisimula na ang piging. Pumasok si Lito sa hotel kung saan ginaganap ang piging ng walang anumang isyo, gamit ang imbitasyon na ibinigay ni Zen. Ang banquet hall ay napakalaki, puno ng mga mayayaman at makapangyarihan, kasama ang magagandang babae sa marangyang kasuotan. Sa oras na ito, hindi pa lumilitaw ang mga host ng piging ng maharlikang pamilya. Ang piging ay hindi pa opisyal na nagsimula, at ang mga tao ay nagtipon sa maliliit na grupo, nag-uusap sa kanilang mga sarili. Master Argel. Nakita ni Jiro Yoshida si Lito at agad na yumuko ng may paggalang. Tumango lang si Lito, walang sinasabi. Maya-maya lang, lumapit ang isang lalaking may goatee at tumingin kay Lito, parang hindi kita kilala. Kanino ka anak?
Kalmadong sumagot si Lito, ako ay taga-ibang bansa. Ang aking apelyido ay Argel. Nag-isip sandali ang goatiman at bahagyang nagbago ang mukha. Narinig niya na ang batang Grandmaster, na mula sa ibang bansa at may apelyidong Argel, ay dadalo sa piging. Hindi kaya ikaw ang batang Grandmaster? Tumingin ang goatiman kay Lito at maingat na nagtanong. Hindi tumanggo si Lito ng mapagpakumbaba o mayabang, maaari mo akong tawaging ganyan. Ngumisi ang lalaking may goatee at tumalikod. Tulad ng pagkataranta ni Lito, bumulong si Jiro, Master Argel, natatakot ako na may gulo. Ang lalaking iyon ay tinatawag na Daping Suo. Siya ay isang matigas na figure sa politika at napaka-unfriendly. Baka target ka niya. Tinuwanan ito ni Lito nang walang pakialam, sa tingin mo matatakot ako. Umiling si Jiro, I dare not imagine. But Daping is powerful and well-connected. I'm afraid he came prepared tonight. Si Lito, na may hawak na baso ng alak, maluwag na umupo sa sofa at sinabing, kung ganoon, tingnan natin kung anong engranding regalo ang inihanda niya para sa akin. Kabanata 679. Sa kabilang banda, pumunta si Daping sa mga tao at malamig na sinabi, narito talaga ang batang Grandmaster. Isang elder na may puting balbas ang pumikit at sinabi sa mahinang boses, ilang beses niya tayong pinagtabuyan ng mukha. Talagang hindi natin siya mabitawan ng madali. Tumango ang lahat. Someone hesitated and said, but he is crazily talented. Kahit si Aberezzo ay hindi niya kalaban, ano ang magagawa natin? Nang marinig ito, namula ang mukha ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang katotohanan. Sinabi ni Daping, kahit na hindi natin siya matalo, kailangan nating ipahiya siya at bawasan ang kanyang prestihiyo. Pumalakpak ang matanda na may puting balbas, tama. Kahit gaano pa siya kagaling, bata pa rin siya na hindi pa umabot ng 20, kaya pa rin natin siyang harapin. Lahat ay nagpakita ng masasamang ngiti sa kanilang mga mukha, nagkikimkim ng kanilang sariling mga iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tulad ng inaasahan, bumalik si Daping. Kasama niya ang ilang iba pang mga tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng puot habang nakatingin kay Lito. Ladies and gentlemen, hayaan mo akong ipakilala sa inyo, ito ang batang Grandmaster mula sa ibang bansa. Ipinakilala ni Daping sa karamihan. Ang lahat ay nagkunwaring sigasig at bumati, mas mabuting makakita ng isang beses kaysa makarinig ng 1,000 beses. Ang batang Grandmaster ay talagang masigla. Sa sandaling ito, isang lalaking may tatsulok na mata, mga 50, ang tumayo at nagsabi, narinig ko na ang martial arts ng batang Grandmaster ay napakahusay. Maaari mo bang bigyan kami ng isang demonstrasyon? Si Lito, nakaupo sa sopa at umiinom, ay tumingin sa lalaki at patagang sinabi, hindi. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang mga mukha ng lahat ay nanigas. Sinong mag-aakala na ang batang Grandmaster na ito ay may mababang emosyonal na katalinuhan? Ang lalaking may tatsulok na mata ay nagdilim din ng kanyang mukha, at malungkot na nagsabi, anak, ako ang ministro ng Home Affairs, kahit na ikaw ay isang batang Grandmaster, sa mga tuntunin ng katayuan, dapat kang tumayo at magsagawa ng paggalang sa akin. Tumahimik ang paligid, naghihintay ang lahat sa tugon ni Lito. Gayunpaman, inisip nilang lahat na dahil mataas ang status ng Minister of Home Affairs sa sandaling ihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan, ang young Grandmaster ay bibigyan man lang siya ng kaunting paggalang. Hindi ka karapat-dapat. Gayunpaman, hindi man lang nag-abala si Lito na iangat ang kanyang mga talukap sa pagkakataong ito, tumugon pabalik ng walang pag-aalinlangan. Hehe, napakalaking hangin. Ang sulok ng bibig ng Minister of Home Affairs ay nagsimulang kumikibot ng hindi mapigilan. Sa puntong ito, ang iba na nakakita ng sitwasyon, ay agad na sumalakay, kahit na ikaw ay isang batang Grandmaster, hindi ka dapat masyadong mayabang, dapat kang humingi ng tawad. Malamig na tumawa si Lito, tila sinasadya ng mga taong ito ang laban sa kanya. Paano humingi ng tawad? Nagtaas ng kilay si Lito. Hehe, dahil bata ka pang Grandmaster, hindi ka namin pahihirapan. Si Daping ay natatawa na ikinakaway ang kanyang kamay para sunduin ang waiter, kumuha ka ng isang bote ng dekalidad na red wine. Habang nagsasalita, maingat niyang sinenyasan ang waiter. Tumango ang waiter, tumalikod at umalis, at hindi nagtagal ay bumalik na may dalang isang bote ng red wine at 2 baso. Uminom ka lang ng 1 baso ng alak at isaalang-alang ito bilang paghingi ng tawad. Matapang na sinabi ni Daping. Sa mga tagalabas, hindi pinahirapan ni Daping si Lito, bagkus ay binigyan siya ng paggalang. Gayunpaman, alam na alam ni Lito sa kanyang puso na hindi magiging ganoon kadali ang mga bagay. Sige, iinom ako. Sumang-ayon kaagad si Lito.
Halos sa sandaling pumayag siya, si Daping at ang kanyang mga kasama ay palihim na nagpalitan ng tingin, lahat ay napangiti. Akmang kukunin na ni Lito ang baso ng alak, bigla siyang hinayla ni Jiro at Bamulong, Master Argel, may hinala akong malansa tungkol dito, mas mabuting huwag na lang uminom ng alak. Tumawa si Lito, walang problema. Pagkasabi niyon, diretso niyang itinagilid ang ulo at inubos ang baso sa isang lagok. Anong matapang na guro? Si Daping at ang iba ay pumalakpak ng kanilang mga kamay, medyo malisyosong tumawa. Pinunasan ni Lito ang red wine sa gilid ng kanyang bibig at ngumisi sa loob. Sa pag-inom ng unang higop, may napansin siyang kakaiba. Isang espesyal na lason ang naglagay sa alkohol, na may kakayahang magpamanhid ng mga nerbiyos ng tao sa maikling panahon at magpabagal sa bilis ng reaksyon ng isang tao. Master Argel, narinig namin ang iyong iba't ibang mga tagumpay na medyo kahanga-hanga. Ngayon, mayroon din kaming master na gustong makipagkompetensya sa iyo. Sana ay huwag kang mag-isip, sabi ni Dating, yumuko kay Lito na may mapagpakumbabang tingin. Bumungad kay Lito ang realisasyon kaya ito ang naghihintay sa kanya. Hindi naman natatakot si Master Diba. Nang makitang nananatiling tahimik si Lito, isang matanda na may puting balbas ang humakbang pasulong, sadyang pinukaw siya. Bahagyang itinaas ni Lito ang kanyang mga labi, ang takot ay hindi isang salita sa aking diksyonaryo, ngunit medyo nag-aalala ako para sa iyo. Bamulong ang may maputing balbas, nag-aalala kung ano. Napabuntong hininga si Lito, natatakot ako na hindi kita sinasadyang mapadala sa isang sampal. Nagtawanan ng mga tao nang marinig ang kanyang mga pahayag. Namumula ang mukha ng maputi balbas na matanda na pakababastos na bata, maghintay ka lang. Hehe. Ako ang may-ari ng National Martial Arts Dojo, isang SSS rank ninja, pumangatlo sa lakas sa dito. Sa tingin mo ba ay maaari mo pa akong ipadala sa isang sampal? Ang maputing may balbas na elder ay tumawa, ang tagumpay ay umaagos sa bawat salita, mga kamay sa likod ng kanyang likod. Nang marinig ang pagkakakilanlan ng matanda, huminga ang karamihan. Well, ito ay magiging isang nakakaaliw na palabas. Itinuring ng matanda na puting balbas, ang mga epekto ng gamot ay dapat na sumisipa, ang bilis ng reaksyon ng Young Master ay dapat na hindi bababa sa kalahati ngayon. Sa pag-iisip na ito, sigurado siyang mananalo at ibagsak ang kay-abangan ng batang ito. Simulan mo na. Ang may maputing balbas na matandang lalaki ay agad na gumalaw, nagtama ng suntok kay Lito sa napakabilis na bilis. Sumikip ang mukha ni Lito, ngunit hindi siya nagmamadaling umiwas. Nang makita ang static na tindig ni Lito, tuwang-tuwa ang maputi balbas na matanda, talagang gumana ang lason. Nang malapit nang tumama ang suntok niya kay Lito, biglang naglaho ang binata sa harapan. Marahas na nanginginig ang mga mata ng maputi balbas na matandang lalaki. Imposible. Ang ganitong uri ng bilis ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng mga ordinaryong tao, pabayaan na siya ay nakalunok ng lason. Sa sumunod na segundo, isang malamig na boses ang nagmula sa likuran, matanda, napakabagal ng reaksyon mo. Malaki ang pagbabago sa mukha ng matandang may balbas na puti, at dali-dali siyang umiwas. Sa susunod na sandali, itinaas ni Lito ang kanyang kanang kamay at iwi na siwas ito. Smack! Isang dumadagandong na tunog. Isang anino ang itinapon ng diretso. Isang kolektibong hingal ang bumangon mula sa karamihan, at sa mas malapit na pagsisiyasat, lahat sila ay namutla. Ang may balbas na matandang lalaki ay hindi na nakilala, ang kanyang buong kalansay ay nagkawatak-watek na parang naging putik na bumagsak sa lupa. Bahagyang iginalaw ni Lito ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, pasensya na, hinampas ko lang ng walang patutunguhan, ngunit sinong nagsabing mahina ka? Isang direktang hit sa kanyang pride. Ito ay walang alinlangan ang pinakamalaking insulto sa balbas na matandang lalaki. Boy, masyado ka nang lumayo. Pumayag tayo na magkaroon ng friendly match, pero walang awa kang umatake para pumatay. Nagdilim ang mukha ni Daping at galit na saway niya. Ang iba rin ay nag-echo, ito ay malupit. Hindi siya nagdalawang isip kahit laban sa isang matandang tulad nito. Hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. Ang mga manunood na hindi nakaalam ng buong kwento ay nadama din na si Lito ay masyadong mabisyo at sinaway nila siya. Nagpakita si Lito ng bakas ng mapanghamak ng ngiti at sinabi kay Daping, ang pariralang hindi karapat-dapat sa posisyon, ay mas nababagay sa iyo. Malamig na bumantong hininga si Daping, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Itinuro ni Lito ang red wine na inihain ng waiter sa malapit at sinabing walang pakialam, nagdagdag kayo ng isang bagay sa bote ng alak na iyon. Pagkatapos inumin ito, ang bilis ng reaksyon ng isa ay magiging mahina. Nang marinig ito, ang mga mukha ni Daping at ng iba pa ay nagbago ng husto, na nagpapakita ng hindi paniniwala.
Ang lason ay ang pinakabagong pag-unlad mula sa isang instituto ng pananaliksik at parehong walang kulay at walang lasa. Imposibleng ma-detect, paano nalaman ng lalaking ito? Ikaw. Kalokohan mo. Sinisiraan mo ako. Huwag kang magbubuga ng walang basang akusasyon. Si Daping ay malakas na gumagawa ng kaguluhan, sinusubukang pagtakpan ang kanyang sariling pagkakasala. Sa sandaling ito, palihim na naghahanda ang waiter na tumakas, ngunit sa maliksi na mga mata at mabilis na paggalaw, agad siyang hinawakan ni Lito sa balikat. Hehe, dahil pinipilit ni Mr. Daping na ako ay naninira, bakit hindi humigop ng red wine para malinis ang iyong pangalan? Walang alinlangang pinindot ni Lito ang pressure point ng waiter, nagbuhos ng isang baso ng alak, at iniabot ito kay Daping. Sa paligid, ang mga tao ay naghahadges ng kakaibang mga tingin. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang ekspresyon sa mukha ni Daping ay lubhang pangit. Siya ay naipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Ano ba? May kinakatakutan ka ba? Di ba sabi mo sinisiraan kita? Kung walang problema sa alak, uminom ka. Biglang naging malamig ang tono ni Lito, dala ang hindi maikakailang banta. Biglang bumaba ang temperatura sa paligid. Napalunok si Daping, naramdaman ang pagtusok ng kanyang anit. Isang hindi nakikita at malakas na presyon ang bumagsak mula sa itaas, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Dati, akala nila ay walang masyadong aura ang batang Grandmaster na ito. Hindi pa pala siya nagpapakita. Hindi nagtagal ay nawalan ng pasensya si Lito, biglang hinawakan ang lalamunan ni Daping, at pinilit na ibuhos ang alak sa kanyang lalamunan. Ubo, ubo, ubo. Si Daping ay nagsimulang umubo ng baliw. Maya-maya, bahagyang nag-iba ang kulay ng mukha niya. Dahil nalaman niyang bumagal na ang lahat ng kilos ng mga tao sa kanyang paligid, katulad ng slow motion sa mga telebisyon. At ang mga Saturday ay hindi malinaw, na parang maraming bubuyog ang umuugong. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, hinampas mismo sa mukha ni Daping. Natamba sa lupa si Daping, sinubukang tumayo, ngunit mahina dahil sa pagkalason. May lason talaga sa inumin, may lason siya. Nagulat ang isang tao sa karamihan. Para manalo, naglakas loob silang lasunin ang isang batang Grandmaster, ang mga lumang bagay na ito ay talagang walang kahihiyan. Talagang dinala ito ni Daping sa kanyang sarili, karapat-dapat siya. Tinuya ng mga tao si Daping at ang kanyang mga kasama. Sa paglabas ng kanilang panlilinlang, ang iilang taong iyon ay walang mukha upang manatili, agad nilang tinulungan si Daping na tumakas ng nagmamadali. Agad na pinalibutan ng hindi mabilang na matataas na uri ng maharlika si Lito, umaasang maging kaibigan niya. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang titulong yung Grandmaster, ay naging masikat sa mga upper circle. Sa sandaling ito, sa likod ng salamin na bintana sa ikalawang palapag ng banquet hall. Dalawang mapait na tingin ang nakatutok kay Lito, na napapaligiran ng mga tao. Ang baso ni Miguel ay sumabog sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay parehong nagseselos at madilim, ang batang ito ay may ilang mga kakayahan, marahil ay hindi madali para sa isang ordinaryong tao na harapin siya. Ipinahayag ni Rokuzo ang kanyang pag-aalala, Young Master, magiging matagumpay ba ang plano natin? Si Miguel ay nagbuhos ng isa pang baso ng alak, humigop ng mabagal, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kailangan kong magtagumpay. Kung magtatagumpay ako sa pagkakataong ito ay magiging tulad ng pagpatay sa dalawang ibon gamit ang isang bato, pagsira sa Young Master at paggawa ni Zen na akin. Ito ay isang sugal, at dapat akong manalo. Tumingin siya kay Lies at nagtanong, kumusta ang paghahanda? Sumagot si Lies, naloko si Prinsesa Zen sa silid. Hindi magtatagal, madroga siya. Dapat ba nating ipaalam ngayon ang Young Master at papuntahin siya doon? Tumango si Miguel, go on. Yumuko si Lies at tumalikod para isagawa ang plano. Tumingin si Miguel kay Lito mula sa gusali sa itaas, isang mapait na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi, Young Master, ngayon, dadalhin kita sa kapahamakan. Kabanata 700. Ipinaalam ni Lito ang kanyang sarili mula sa isang pulutong na kanyang pinag-iinyuman, nakahanap ng dahilan para umalis. Sa sandaling ito, isang mukhang matapat na babaeng waiter ang lumapit sa kanya, na nagsabing, Master Argel, may nag-imbite sa iyo sa room 1518 sa itaas para pag-usapan ang ilang mahahalagang bagay. Nang hindi nag-iisip, nakita ito ni Lito bilang isang perpektong pagkakataon upang iwasan ang mga taong ito na naghahanap upang makasakay sa kanyang katanyagan. Pagdating niya sa entrance ng room 1518 at kumatok, nakita niyang naka-unlock na ang pinto. Pumasok siya at biglang sumara ang pinto ng malakas sa likod niya. Nang makita niya ang eksena sa silid, nagpakita siya ng nagulat na ekspresyon.
Sa malaking kama sa gitna ng silid, nakahiga doon ang isang batang babae na magulo ang damit. Si Zen iyon. Mariin na nakapikit ang mga mata ni Zen, namumula ang kanyang mga pisngi, tila natutulog na siya. I feel so hot. It's unbearable. Baka sa mukha ni Zen ang pananakit habang patuloy niyang pinupunit ang kanyang damit. Naguguluhan na naglakad si Lito, tinanggal ang jacket para matakpan siya, at marahang tinapik siya. Zen, bakit ka nandito? Nang hawakan ni Lito si Zen, napagtanto ni Lito na nag-iinit ang kanyang balat, pakiramdam niya ay nilalagnat siya. Kasabay ng kanyang mahinang pag-ungol, mabilis na nahulaan ni Lito na nakainom siya ng ilang uri ng aphrodisiac. Umupo siya sa kama, naghahanda na alisin ang mga epekto ng gamot. Habang nangyayari ito, biglang bumukas ang pinto mula sa labas, at isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa pintuan. How dare you? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang nakatayo sa harapan ng grupo ay si Miguel, ang kanyang mukha ay pula sa galit habang sinisigawan niya si Lito. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at babae ang lumabas sa karamihan, nakadamit ng marangya, ang kanilang kilos ay matikas. Sila ang kasalukuyang emperador at reyna. Nang makita nila ang eksena sa loob ng silid, pareho silang nagpahayag ng matinding galit. Nakita nila si Prinsesa Zen na gulong-gulo sa kama, walang malay, habang hawak-hawak ni Lito ang kanyang palso na para bang sinisiraan siya. Mga bantay, sakupin ninyo ang hamak na ito. Ang Emperor ay umungal sa hindi mapigil ang galit, habang ang Reyna ay napatikip sa kanyang bibig sa gulat, na parang hihimatayin. Isang grupo ng mga Royal Guard ang sumugod, handang hulihin si Lito. Sa hindi kalayuan, itinaas ni Miguel ang isang kamay upang takpan ang kanyang ngisi, hindi maitago ang kanyang matagumpay na tawa. Ang eksenang ito ay hindi nakaligtas sa mapagbantay na mata ni Lito. Naging yelo ang kanyang tingin, kaya ito ang ginagawa ni Miguel. Isang kiling intent ang umusbong sa kanyang mga mata, maging ang hangin sa paligid ay tila nanlalamig, na parang nagyayelo sa bawat pulgada. Nakita ng Emperor ang kanyang reaksyon at napagkamalan itong tanda ng pagtutol. How dare you? Scoundrel? Prinsesa Zen is a dignitary, her status respected, but you attempt to do with her, you deserve death for this crime. Ikinaway ng Emperor ang kanyang kamay, lahat ng mga bantay, hulihin ang taong ito, patay o buhay. Oo. Ang mga gwardya na iyon, pawang armado, ay tumugon ng may halong hininga. Akala ng lahat ay lalaban si Lito. Gayunpaman, tumawa lang siya, itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Nang makita ng mga gwardya ang kanyang kilos, bahagyang lumambat ang kanilang mga kilos. Tumayo si Lito sa kama, dahan-daang ibinaba ang kanyang mga kamay, at tumingin sa paligid. Anak, ngayon din, itaas mo ang iyong mga kamay, harapin ang pader na iyan, sumuko at marahil, maaari ka naming pakitunguhan ng malumanay. Nagsalita ang kapitan ng gwardya na si Herminio. Gayunpaman, ang reaksyon ni Lito ay nahuli sa lahat ng hindi nakabantay. Napayuko siya, at biglang tumawa. Malamig na tanong ng Emperor, anong tinatawanan mo? Anong nakakatawa? Sumulyap si Lito sa kanya ng walang interes, tinatawanan kita. Emperador ng isang bansa, ngunit bulag na parang paniki, hindi ba iyon katawa-tawa? Ano? Sinasabi mo na bulag ako bilang isang paniki? Outrageous. Sa sobrang galit ng emperador ay saysabog na siya. Itinuro ni Lito si Miguel, kung sasabihin ko sa iyo na ito lang ang may pagkana ng lalaking iyon at ako ay na-frame niya, maniniwala ka ba? Nang marinig ang mga salitang ito, ang lahat ay nagtawanan, na puno ng panunuya. Malungkot na nagsalita si Miguel, huwag mo akong sir-on. Maliwanag sa araw na hinahangad mo ang kagandahan ni Zen, o marahil ang kanyang kapangyarihan, na nagtulak sa iyo sa gayong halimaw na pag-uugali. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa waitress dito. Sure enough, the waitress who was previously beckoned over by Lito strode forward, pointing at Lito, it was him. I saw him carry a girl into this room, who turned out to be Princess Zen. Sa pamamagitan nito, parehong testimonial at pisikal na ebidensya ay naroroon, at lahat ay nakalok sa krimen kay Lito. Sa puntong ito, ano pa ang sasabihin mo? Malamig na bulalas ng emperador. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Lito, hindi tila nababalisa. He merely stated, maniwala ka man o hindi, nang pumasok ako, nandito na si Zen at nilagyan ng gamot ng love potion. Sinusubukan ko lang siyang tulungan na mag-detox. Lies. Keep makeup more. Akala mo sa edad mo, kaya mo nang mag-detox. Ninisya ni Miguel. Ang emperador at ang iba pa ay hindi nagpakita ng paniniwala sa mga salita ni Lito. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng isang maliit na bata, anong ginagawa mo?
I want to see who dares to bully my sister. I won't forgive them. Isang batang lalaki na humigit kumulang 8 o 9 na taong gulang ang sumugod sa karamihan, humakbang pasulong. Bahagyang kumunot ang noo ng emperador, na may bakas ng indulhensya sa kanyang mga mata. Aton, hindi ka dapat nandito, umatras. Ngumisi si Aton, ayoko. Tuturuan ko ng leksyon ang nangbuli na ng ahas na saktan ang kapatid ko. Si Miguel, na nakatayo sa malapit, ay hindi mabait na itinuro si Lito. Ayan, siya ang malaking bully. Sinundan ni Aton ang direksyon ng kanyang nakaturo na daliri, at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata, na nagpakita ng hindi kapani-paniwalang nasasabik na ekspresyon, Kuya Lito. Bago pa makasagot ang iba ay sinunggabanan niya ito ng napakabilis. Kuya Lito, na-miss kita ng sobra. Hinawakan ni Aton ang hita ni Lito, hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbitaw. Walang imek na tumingin sa kanya si Lito, kakahiwalay lang natin kaninang umaga. Umiling si Aton na may luhang mga mata, ngunit Kuya Lito, nawala ka ng walang sabi-sabi. Hinanap ka ng mga tao sa buong palasyo at hindi ka nila mahanap. Akala ko hindi na kita makikita. Ang eksenang ito ay nagpatulala sa lahat. Anong nangyayari? Ang marangal na prinsipe ng Eastern Realm, ang magiging emperador, ay aktwal na nakahawak sa hita ng isang sospek at tinatawag siyang Big Brother. Kamahalan, kailangan mong layuan ang sospek na ito. Nag-aalalang sabi ng guard. Ang mukha ni Aton ay naging malungkot, at siya ay sumigaw ng galit, mga bastos. Ang taong ito ang aking tagapagligtas, at matapang mong tawagin siyang sospek. Sa mga salitang ito, ang emperador at ang reyna ay mukhang natigilan. Hindi makapaniwalang tanong ng emperador, Aton, ano ang sinasabi mo? Siya ang iyong tagapagligtas. Tumango si Aton, oo, pinagaling niya ang sakit ko sa puso. Nang marinig ito, natakot ang emperador at empress. Kinaumagahan, sinabi ni Aton na pinagaling ng isang nakatatandang kapatid ang kanyang sakit sa puso. Walang naniwala. Nagpatawag sila ng doktor para suriin siya, at natuklasan nila na bumuti na nga ang kalagayan niya. Dahil dito, nag-utos ang emperor ng paghahanap sa buong palasyo para sa Nagel iligtas buhay na benefactor na ito, na gustong pasalamatan siya, ngunit hindi nila siya mahanap. Hindi nila inaasahan na makakatagpo siya sa mga ganoong sitwasyon. So, doktor ka ba talaga? Tinitigan ng emperor si Lito, isang hangin ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kanya. Kalmado ang ekspresyon ni Lito. Tumango siya at umamin, oo. Nakatayo sa gilid, ang biglaang paghahayag na ito ay nagpaiwan kay Miguel na hindi handa. Ngumuso siya, kahit sino pa siya. Ang kanyang pagtatangka na Sir Oncizen ay dapat parusahan ng kamatayan. Kamahalan, mangyaring iutos kaagad ang kanyang pagbitay. Tumayo si Aton sa harap ni Lito, desidido sa kanyang deklarasyon, hindi ganoong klaseng tao ang kuya ko. Sa sandaling iyon, si Zen sa kama ay nagpakawala ng mahinang helanghing. Kaya hindi komportable. Nagsalubong ang mga kilay ni Lito. Nagsimula ng gumana ang epekto ng gamot sa katawan niya. Kailangan niyang ma-detox agad, baka malagay sa panganib ang buhay niya. Nang marinig ito, namutla ang mga mukha ng emperor at empress. Hinawakan ni Aton si Lito sa manggas. Kuya, iligtas mo agad ang kapatid ko. Kung may manggahas na guluhin ka, lalabanan ko sila hanggang kamatayan. Lito patid atin said, good boy. Walang ibang salita, hinawakan niya ang braso ni Zen. Ilang mga pilak na karayom ang lumitaw sa kanyang kabilang kamay, na mabilis niyang ipinasok sa mga tiyak na punto sa kanyang katawan. Kasunod ng tuloy-tuloy na pag-agos ng totoong chi, ang mga lason sa loob ni Zen ay sapilitang itinapon, at ang matinding init sa kanyang katawan ay nagsimulang unti-unting nabawasan. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, dahan-daang iminulat ni Zen ang kanyang mga mata at nakita si Lito. Sa nakaraang ilang beses na nakilala siya ni Lito, palagi siyang nakasuot ng maskara ng balat ng tao, kaya hindi nakilala ni Zen ang kanyang tunay na mukha sa sandaling ito. Sino ka? Napaupo siya, napaatras sa takot. Bahagyang ngumiti si Lito, hindi mo ba ako nakikilala? Nang marinig ang boses na ito, bahagyang natigilan si Zen, bakit parang pamilyar ito? Inilabas ni Lito ang maskara ng balat ng tao at inilagay ito sa kanyang mukha. Pinagmasdan siya ni Zen na nakadilat ang mga mata at nakanganga ang bibig, Lito. Inalis ni Lito ang maskara ng balat ng tao at tumango, sa katunayan, ako ito, kaya hindi mo kailangang matakot. Bastos ka. Lagi mo na lang akong niloloko. Galit na sigaw ni Zen. Tumawa si Lito, medyo masaya lang, no need to mind. Sa panunood ng dalawang naglalandian at nagbabari ng mapaglarong insulto sa isa't isa, ang iba ay agad na naging bato.
Nauutal na tanong ng Emperor, Zen. Zen, magkakilala kayong dalawa. Matamis na ngumiti si Zen, oo, siya ang mahimalang doktor mula sa kaharian na binanggit ko sa iyo. Hindi lamang niya iniligtas ang buhay ng aking lolo, ngunit pinagaling din niya ang aking sakit. Ah! Nawala ng masabi ang emperador, nagulat lamang siya sa pagbuka ng kanyang bibig. Nang makita ni Zen ang mga taong nakapaligid sa kanya, nalilitong tanong ni Zen, bakit nandito kayong lahat, anong nangyari? May humiling sa akin na pumunta sa kwartong ito kanina, nawalan ako ng malay hindi nagtagal pagkatapos kong pumasok. Ikinwento ng Reyna ang mga pangyayaring naganap. Hindi si Lito. Talagang hindi siya ganoong klase ng tao. Nang marinig ang mga salita, tiyak na nagpahayag si Zen, tinitingnan si Lito ng buong tiwala. Ang taong may pinakamasamang hitsura sa kanilang mukha ay si Miguel, alam niyang malapit nang mapuputok ang kanyang saplot at nagplanong tahimik na umalis. Biglang umalangaw-ngaw ang malamig na boses, gusto mo bang umalis? Hindi magiging ganoon kadali. Si Lito, lingid sa kanyang kaalaman, ay hamarang na sa kanyang daraanan at malamig na nakatingin sa kanya. Nagkasala si Miguel, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ngumisi si Lito, hinawakan ang babaeng katulong, at nagpasok ng pilak na karayom sa tuktok ng kanyang ulo. Tinatanong kita, nakita mo ba talaga akong binuhat si Zen? Binigkas ni Lito ang kanyang tanong sa babaeng attendant. Ang mga mata ng babaeng katulong ay mapurol na walang anumang kislap, umiling-iling siya, hindi, may nag-utos sa akin na sabihin iyon. Sa mga salitang ito, nagkagulo ang karamihan. Sinulyapan ni Lito si Miguel, Mination, at sinabing, sino ang nagturo sa iyo? Ang waitress ay tumingin sa paligid, ang kanyang tingin ay bumaba kay Leandro, nakatayo sa likod ni Miguel, at sinabing, siya iyon. Si Leandro isang subordinate ni Miguel, isang kilalang katotohanan, kaya ang pasimuno ng bagay na ito ay maliwanag. Miguel, kaya ikaw ang naging sanhi ng lahat ng kaguluhang ito. Sumimangot ang Emperor, malamig na sumigaw. Namutla ang mukha ni Miguel, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, itong batang ito ang sinisiraan ako. Wala akong alam. Nasa iisang gang silang lahat. Nang bumaba ang kanyang boses ay nawala si Lito sa lugar. Sa sumunod na segundo, si Miguel ay natamba sa sahig sa isang suntok, ang kanyang mukha ay puno ng sariwang dugo. Si Lito, na nakakuyom ang kanyang kamao, malamig na sinabi, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Magsalita ng malinaw. Kung hindi, patuloy kitang hahampasin hanggang sa magawa mo.